welcome to another episode of Joy and Abby Life Unfiltered, where we talk about life, marriage, and everything in between. So, Robbie, today, another special episode kasi meron tayong special guests. Sino ang guest natin? Ang guest natin is an upcoming content creator. Medyo mura pa yung professional fee nila, kaya pumayag Oo, libre. Libre sila eh. Oo, libre So, pa. pero ano sila, upcoming, talagang merong potential. Oo, everyday content. Oo. Oo. So, ang ating special guest for today, Ange and Aster. Yay! From New Zealand! From New Zealand. So, si Ange, kapatid ko. Ay! Parang hindi ko kilala. Ay, Shasta. Kaya ano eh, Oh, introduce niyo naman yung sarili nyo. Yung sarili nyo sa aming mga viewers. Ay, ako si Aster. Hello mga idol. Ako si Ange. Ano mo sinasabi? Ano ba yung ginagawa? I-plug mo ng konti yung Plug mo content yung nyo. ano ba yung Content. content nyo. Ay, I-shout ako out nahiya nyo. kami. Itatag namin yung parang meron na Parang sikat. Ano mo sasabihin? Ancient Aster yata yung handle nyo, di ba? Ancient Aster sa Instagram. O, di ba, ano yun? Couple comedy. Couple comedies, ano pa? Holidays, travels, Oo. mga comic relief. Oh, Mga mga comedy. patawa. Ganito rin, kahit ano lang. Kahit ano lang. Okay, Kahit ano okay na. Oh, number one, ha? Okay. Unang okay, ha? Okay. Kick off na natin yung Ano topic. ba ang topic ngayon? Maganda yung topic natin, which is very magre-resonate sa ating lahat, sa ating apat. Kasi it's all about, yung kung ano yung experience natin, mag-migrate from yung comfort natin sa Pilipinas into where we are now. Di ba, nag-start tayo, nag-migrate tayo. Sa atin, nag-migrate tayo from Singapore, and then afterwards, nag-settle down tayo sa Australia. Si Sina Grapes naman, ganun din, almost similar. Sino si Grapes? Si Si Ange. Si Ange. si Ange. Great. Ange. And Aster naman, same. They went from Philippines to They came. they came from we went from Philippines to Singapore, and then nagsettle down sila sa New Zealand. Oo. So, ano ba yung una nating, ano bang unang katanungan ang mo? una nating tanong is, ano yung moment na nagpa-decide sa inyo ng umalis ng Pilipinas? Bigay ko muna yung kay Joy. Ano yung mga moment, ano yung decision point na nag-decide ka, ayos Kasi na ang at Pinas? that time, nung time na umalis ako ako muna, di ba? Nauna ako bago ikaw. 2000 yun. During that time, 1999, si Maxine noon, yung daughter natin, sakitin siya. So, lagi tayong nasa hospital. So, mahirap ang buhay natin. Wala tayong naiipon every Sa month. financial, yung Oo. isa sa motivation. Tapos, ang isa pa na talagang nag-trigger sa akin na parang inisip ko, kailangan ko talagang umalis sa Pilipinas. Otherwise, kawawa naman si Maxine at saka yung family natin. Merong bombing na nangyari noon sa Manila. Tapos may namatay na bata. Tapos nakita ko yun sa ABS-CBN. So parang, alam mo naman ako na nervyosa. So yun talaga yung nag-trigger. Tapos, So yung security. oo. Security. So, tapos nagkataon na may naririnig-rinig na ako noon sa SBI na mga mga IT people na nagpupunta sila ng Singapore. So, yun yung nag-trigger. Nung panahon din nun, kasi may opportunity rin na dahil sa Y2K, saka pag nasa IT ka, ang natural progression mo is mag-abroad lang na pag nasa Pilipinas ka. So, opportunity rin yung nag-kick. Kala nga natin mag-US tayo. Yun Dahil nga. karamihan nasa US. Pero, it didn't happen. Kayo naman, Anche and Aster, ano yung nag-motivate sa inyo na mag-migrate from
una from Pilipinas sa Singapore and then nagsettle ka sa New Zealand? Yung sa akin, kasi maaga akong nagkaroon ng Julia at the age of 21. Sino si parang sa Julia? akin, Introduce mo Julia naman. yung anak ko. Ah, yung napakabait yung anak. Hi, Jules. Hi, Jules! Shout out Oh, kay shout Jules! Shout out. May Maxine. Shout out kay Maxine! Ayun, maaga akong naging mami, tapos single mom. Awesome mom. Awesome, Awesome mom. mom. Tapos, ang drive ko talaga, better future for Jules and for me, tsaka syempre sa family namin. Kasi lumaki kami na, alam mo yon yung thinking ko lagi na yung mga kapitbahay tuwing summer, umuwi yung mga kamag-anak nila from Japan, from US, Saudi, tas ang daming chocolate. Tas parang ako, kailan kaya ako magiging ganun? Tas papadala rin ako I think pala ganun naman talaga yung sa parang culture, lalo na kung lumaki. Hindi naman tayo lumaki sa yaman, di ba? Yung culture around us, lalo yung mga tao, yung society, is parang yun yung escape na better life. And I think common yan to everyone, sa Pilipinas, I mean, merong economic level sa Pilipinas na yun lang yung chance nila na makaano. How Aster, about you, ikaw naman, Aster? Aster. Ano yung bukod sa sinundan mo si Grapes, si Aaron. Ang hirap naman kasi. kasi nung- O sige, grapes na lang Pwede kasi naman. no? Grapes, sige, oh. grapes. Also known as. Yeah, kasi yung SBI din nung time na yun. Siyempre, SBI din kami. Ay, oo, halos Oo, lahat ako. hinihigop yung talent ng SBI nun eh. Oo, so yung time na yun, yung mga QA, yung project namin, kinukuha ng ibang company. So, lilipat sila ng Accenture, They ganyan. actually, yun. Ay, Oo. So, ang ginagawa sa amin ngayon, nagre-retrain ng something. Parang gusto namin mag-stick dun sa Testing. testing. Kasi ginagawa kaming dev. Oo. Pinagja-jack pa kami. So, tinitrain kami para sa ibang Tapos, gusto na mag-stick pa dun sa testing, ganyan. Tapos yun nga, sakto rin na, try natin mag-Singapore kasi nag-iya si Ate Joy. Yun na yung Singapore. Shit, Oh, nung ma. time na yun. Oo, nung time kasi Tanda-tanda na yun. ko pa. Nung time na yun, medyo open yung management nung sa SBI na kailangan naming umalis. So, okay lang sa kanila dahil nga parang hindi kami mahanapan na rin ng testing project. So, okay sa kanila, nag-explore kami ng iba. So, yun, parang magandang timing sa lahat. Sa tingin nyo ba yung time na yon is may enough information para... Plinaano nyo ba yan talaga? Or kasi for us, parang nung magkaroon ng opportunity, kasi nung sabi, grab lang "Oy, natin eh. nandito si Yongko sa Manila. hotel. Oo, sa So, hotel. nag-absent ako noon, tapos pumunta ako ng Makati. kasi muna si Yongko. Ha? Ay, Yung si recruiter. Yongko is recruiter pala. Si Yongko is recruiter from recruiter. Singapore. Ngayon, si Yongko, kinukuha niya lahat ng talent ng SBI. So, punta din kami doon. Hindi ko nga alam na. Akala ko meron pang interview. 1, 2, 3. Wala Pagdating nga ko eh, no? doon, tinanong lang, sang school ka nag-graduate? Sabi ko, Mapua. Okay, in ka na. Tapos start ko na ng December. Sabi sa akin. Sabi ko, talaga? Yung ano nga Yung rin nun wala rin masyadong, unlike today, masyadong maraming information online, pwede mong hanapin. Dati nun wala no? Puro mga... Wala. Sa amin din wala. Wala. Most of the information that we've got, galing sa inyo. Oo Galing nga sa eh. inyo Yun nga dalawa. eh, parang ano, Second nandun na hand. kayo. Oo. Parang experience-based lang eh. Oo, yung oo, yung na-share nyo sa amin, yun din lang. Tapos, Kasi puro hindi- lang. Hindi lakas na kagaya loob na lang. ngayon na walang chat GPT na Oo. matatanong. Oo, di ba? Lahat, lahat So- ngayon, mag-google mo, mag-chat GPT mo. Oo nga. Looking back, madali ba yung experience? Ano yung masasabi mo doon sa experience nung umalis kayo ng Pilipinas? Ano ba yung comfort na iniwanan nyo doon na sa tingin nyo na... Comfort. I mean, minsan, di ba yung trabaho natin? Ako, komportable ako sa trabaho ko nun sa di ba? trabaho. Nahirapan talaga ako umalis na dahil hindi naman... Okay naman yung kinikita ko noon.
So parang may like second thoughts ako about yung sa mag-move sa Singapore. Hindi, kasi kaya ka naman nag-second thoughts. Kasi yung gusto mo talaga US. US. So may diba? opportunity rin naman pumunta yung US doon. Mm-mm. Ano yung looking back or going back to that time, ano yung naisip mo na parang iniwanan mo o may regrets ka ba kung meron man o wala? Talaga totally. Ayoko na rito. Bye. Bahala kayo dyan. Kasi nung umalis naman kami ng Pinas, parang 2 years pa lang na nag-work. Parang wala pang 2 years. Almost 2 years pa lang. Or 2 years. So, wala pang masyadong Career. Roots. oo, walang roots masyado na maiiwan. Mababaw pa yan. Tapos, nung umalis kami, nag-resign kami ng SBI, nagkayakagan lang na, kasi parang, since kami na nun, syempre, automatic, sige, dalawa tayo, punta tayo doon. Tapos yung mga barkada, may 3 pa kaming friends na, talaga punta kayong sige, sama kami, ganyan. Tapos 5 kami na magkakaibigan, nag-resign, sabay-sabay, isang araw. Tapos parang, tara, let's go! Tapos parang, sobrang blindly lang na nag-pack kami ng bags namin. Tapos yung mga baon namin na anong tawag dun? Pocket Yung money. pocket money. Ah. Kung ano lang yung savings namin at that time, which is wala naman. So yung plan lang namin, hanggang maubos lang yung kung maubos na, nagka-work, edi okay. Pag naubos wala, Uwi. babalik na lang. Babalik. Actually, Balikan. common yan eh. Kasi tayo, wala rin tayo. Oo. Wala rin kaming money. Actually, nangutang pa ako kay mga pambili Oo. ng ticket sa aeroplano. Thanks, Mami. Shout out sa nanay Shout ko. out. Kay mother vlogger. Vlogger. Ayun, tapos, nung time na yun, na sa, kumbaga talagang, naghihintay ako ng first sweldo para makatawid sa susunod na, sa susunod na buwan. So, pero, ako, wala akong comfort na naiwan. Iniwanan, oh. Parang, yes, nasa ibang bansa na Diba, ako. kasi yun may excitement kasi Oo. parang first time na mag-a-abroad. Mag-abroad. Mas excited Oo. kesa sa nalulungkot or may comfort na makikita. Walang Kasi parang trepidations bagong- ba? Kung ano yung prepare nyo nung bago kayo pumunta ng Singapore, and then follow-up question to that is nung pumunta kayo ng New Zealand, ano yung preparation? Parang, ano yung ano yung journey? difference ano yung difference nung journey? Ano ba yun? Kumbaga parang From expert Pilipinas na ba to kayo nung Singapore, nag-New Singapore Zealand to New kayo? Zealand. Or Yung sa Singapore kasi, parang wala kaming expectations kung anong mangyayari kasi talagang hindi namin alam kung makakakuha kami ng work or hindi. So, yung preparation namin, yung sa gamit namin, talagang minaximize lang namin kung anong allowed na baggage kasi iba yung visa namin papunta So, hindi kami pwede magdala ng Tsaka marami, yung ganyan. preparation rin lang. Siguro yung before yung flight namin, nag-send out na kami ng CVs dun sa mga companies na alam namin na pwede namin pagsendan. Kasi may mga Yahoo groups or something yata na nag-join kami na merong mga agents na nagbibigay ng mga email address or websites na pwede mong i-visit tapos mag-send ka ng CV. Parang so, dun sa preparation part, yun lang yung pinaka-prep na ginawa namin. Other than that, pinak lang talaga yung bags, kung ano yung laman ng bank account mo, dalin mo, credit card na meron ka, dalin mo, yun lang. Tapos, wala na, umalis na, punta na ng Singapore, tapos Kasi try na lang ng apply. Yung Eh, convince din kasi na nandyan na, nauna na sila Kuya Abby sa si Ate Joy dun sa Singapore. Alam namin na may tutuluyan na kami. So, hindi na kami ng problema dun sa part na yun. So, parang mas focus namin ay yung paano tayo Maghanap ng mag-apply. trabaho. Work. Oo. So, halimbawa, ano yung mga site na pinuntahan mo, saan ka nag-apply? So, share lang din namin sa amin. Na para, sige, mag-try tayo, send lang mga CV, ganyan. Oo. yung ano naman yun Sa atin ba? Like, ano sa tingin mo yung... sa atin? Tingin ko nung from Singapore to Australia, medyo na tayo prepared na tayo, di ba? Medyo prepared. Kumbaga, Saka bumili ako ng book, ayan, no? Nakikita niyo ba? kita. Working and living in Australia.
Halos hindi ko pa nakalahati yung Kasi ilan years ka prepare tayo. Alam mo, deeply na ano na namin, naka-resign na ako, naka-resign na siya. Tapos sabi ko, bakasyon muna tayo kasi kapag nasa Australia na tayo, mahal ang pamasahe, baka hindi tayo makabalik agad, ganyan-ganyan. At saka nung nagpunta tayo ng Australia, hindi talaga planned eh. Parang dumating lang yung visa natin. Tapos sabi natin, naku, it's now or never. Oo nga. Kasi kung tatandaan na tayo eh. may option din tayo. Hindi nga ng plan, magkano. nga Hindi kami ready. Hindi kami ready. Nung umalis kayo, bigla nilang, kami nilang na, Kadarating lang namin Singapore, tapos wala na kayo. nag-alsabalutan kayo, tapos nag-iwan kami doon ng, ano na ang gagawin natin dito? Wala na sila. Background lang, parang Ano yan pagdating namin doon, after 1 year, umalis sila Tijan, nag-Australia. Oo, kasi ano yun eh, kumbaga, nung pumunta O, kayo. di ba? Character building siya. Parang biglang naging responsible adults kami agad. Samantalang nung dati pumunta kayo nakikiride lang kami. nung Singapore, parang naghihintay pa lang tayo Oo. ng visa noon. So both Australia and Canada. Tapos a year after, akala nga natin another year Oo pa nga. kasi 'di ba parang natagalan Tas na-approve. sila Aya noon. Oo. Tapos nagsunod-sunod na approve sila Mother, sila Aya, yung friends namin. Tapos tayo. Tapos since nandito na sila, so sabi natin, sige, try na rin natin. Naghanap na Kaya rin siya ng tayo. trabaho. Iwasan natin sila. No regrets. So nung dumating kayo sa New Zealand or sa Singapore, ano yung hindi nyo in-expect na biggest surprise para sa inyo? Ano yung hindi nyo in-expect noon na na-surprise kayo? Or sana Nung dumating po sa New Or Zealand. sa Singapore or New Zealand, ano yung mga sana natutunan, nalaman nyo ahead, pero you learn it the hard way nung nandun na kayo? Sana nag-practice kami ng English. Ayo, kami rin. Ay, oo, kami rin. Kami rin. Ang weird. Tas, di ba, group of, I 5 friends kami, di ba? Tas na-hire kami sa same company. Oo. Tas first time namin narinig yung isa't isa naman. Ang weird. Kami rin. Di ba pag yung ibang tao kausap mo, hindi nila alam kung gaano Oo, ka-weird yung correct. Pero kung Pero yung kayo nagkakarinigan kayo, parang, huy. Uy, ano yan, Hindi mo defense? Ano yan, sa college? Ano yan, defense yan, defense. Para ka nagpe-present sa college lang na yata. Uy, parang big words. Big word Actually, ka na. totoo yan. Kasi nung dumating si Maxine sa Singapore, ang sabi si Maxine kasi parang hindi daw nagsasalita. So sabi, turuan mag-English. So sa bahay daw mag-practice. So nagpa-practice kami. Every time na nagpa-practice kami, tawanan lang kami ng First time tawanan. lang namin nag-Englishan sa isa't isa. Kasi parang weird, no? Oo. Parang nakakatawa kasi Oo, talaga. kasi hindi naman tayo nagsasalita ng Nakakatawa. English Pero outside. eventually, yung surprise na part, na-realize namin na hindi pala siya big deal. Kasi dun sa Singapore, Singlish yung mas nagwo-work Oo, dun sa way na communicate mo, especially dun sa mga locals. Mas madali kayo nagkakaintindihan, tas mas common yung words kasi alam nila, alam mo. Tas mas madali rin sa'yo kasi hindi full grammar na tama. Oo nga. So, theory lang. Yung dito naman sa New Zealand, binasanay ka naman sa Singlish. Pagdating naman dito sa New Zealand, Hindi parang ang naman. weird naman na, ano ba? Pero in fairness, nung nandito na sa New Zealand, parang mas naging confident ako mag-communicate. Kasi, pero ewan ko, kasi parang iba yung, Ano na yung pag work naka-wine culture? siya. Tsaka yung opportunities. Oo, iba yung culture kasi kapag kinausap mo ang boss mo sa Singapore compare sa kinausap mo yung boss mo dito, iba. Pag kausap mo yung boss mo dito, para lang kayong kuskusa ng siko, ganyan. Pero yung doon kasi kailangan, Hierarchical. Hierarchical. Totoo may yan, no? hierarchy. Like, for our careers, nung nandun tayo sa Singapore, parang, ay grateful ako sa experience ko sa Singapore. Walang regrets. Kumbaga, yun yung parang bridge natin papunta rito. Pero yung talagang nag-kick off yung career natin pareho, yung dito sa Australia, kasi nabigyan tayo ng Mm.
parang equal opportunity as compared dun sa mga locals, di ba? Ano yung about finances naman, ano yung realization nyo nung dumating kayo sa Singapore and New Zealand and dito sa Australia? Ano yung mga sana nalaman nyo ahead na dito Yung nyo lang Yung sa nalaman? Singapore, ang hindi namin napaghandaan, at least ako hindi ko napaghandaan, pa nagbayad ka pala ng bahay, isang down, isang deposit, isang advance. Oo, correct. Hindi ko yun, hindi ko No, akala ko pag binigay nila, eto, Totoo 900 per month, ayos, may 900 pa akong natitira. Kaso may, pala, deposit at 1,800 pala advance. kailangan mo. Oo, tapos yung sweldo ko, makukuha ko lang after ko mag-work ng 1 month. So yung, kailangan kong i-stretch yung may titira kong, yung pocket money. Oo. So umabot kami dun sa point na kakain kami sa McDo, kaming 5 mag-friends, may isang bibili ko sa malaking fries, tapos yung may bumili kami ng Big Mac, hinati-hati namin sa para lahat kami makakain. Para lang makatikim kami ng McDo na hindi kami nag-shell out ng ganong kalaking pera. Tapos meron tayong nag-Starbucks, iniinom ko na lang yung shot, yung Kasi espresso shot. nagtingin siya sa menu. Tapos parang, uy, merong $2. Oo, sabi ko, parang $2 $2 lang. nag-order siya. In-order niya, hindi niya alam, espresso Espresso shot shot lang. Pagdating sa akin, nasa shot glass. Pagkaitin niya. Sabi ko, pwede na to. So, yun yung mga hindi namin ay ganito pala pag ang kalakaran sa Tsaka kasi nasanay sa Pilipinas na kinsenos katapusan. Oo, Oo nga. nga. So, meron Tas biglang monthly. Tapos biglang monthly. Totoo yan. Yung natin budget mo, monthly, lahat ganon. Wala ka nang ine-expect na, kaya ko lang mabuhay hanggang 14, 15, okay na ako. Ang ko lang siguro yung sa Singapore, sana mas maaga kaming CPF. nag-CPF. Oo. Mas maaga Ayun natin pa. pinush Oo, yung PR. PR. Kasi malaking yun eh. Hindi natin yun isang learning natin. Tinatamad kasi tayo nun eh. Hindi Oo, natin mag-apply. pinush yung PR. Oo, yung PR. Mm. Yun ang malaki namang naitulong nung 8 years namin sa Singapore. Yeah. Yung CPF namin from Singapore, yun yung ginamit namin pang down ng unang bahay namin dito. Meron. Ang bahay. Kasi merong pangalawa. Kaya ba? Hindi, ayun. Ginamit namin pang down tatandaan lang tayo payment. nag-CPF nun, 4 years din. 4 years. Yun yung ginamit namin pang down payment. Tsaka pang bayad dun sa car. Kasi kailangan dito talaga ng sasakyan. Oo. Yun pa, yun yung isang, yun yung isang malaking surprise din na kailangan mo talagang, hindi mo maikakaila na kailangan mong sasakyan dahil hindi mo talaga malalakad Hindi. dito sa Ang Australia. isa pang yung halos ma-stress ka, 'di ba? Yung yung hinahabol namin yung oras na Ay, oo. kailangan sunduin si Maxine ng Oo. ganitong oras kasi kapag Yung hindi childcare. nasundo, May magpa-fine. extra bayad. Oo, Oo. na $10 pa yun. Hindi, $1 per minute nga. $1 per minute. Oo. Sa, Yun nga, tsaka hindi siya, kailangan mo talaga, halimbawa, mag-grocery ka, ganyan. Hindi effect yung, magbabas ka, tas may dala-dala kang sa... yung bus, hindi reliable din eh. Oo, laging delayed or Naka-cancel. naka-cancel. Every hour ang dating, kaya yun, tapos biglang ma-cancel pa. So, Tapos hindi yung siya isa pa na, pwede. yung driving. Sana sineryoso ko yung Sana driving. seryoso mo yung driving. Sana sineryoso ko yung driving ko sa Pinas kasi pagdating dito, hindi ko alam kung paano binubuksan yung headlight tsaka yung demister. Kasi sa Singapore, very convenient yung public Oo. transport. Oo. Tapos pagdating dito, kailangan mong mag-drive. Oo. Walang marunong mag-drive sa amin kasi wala naman sasakyan sa Pilipinas. Hindi naman nagda-drive sa Singapore. So pagdating dito talagang binakas namin na matuto na mag-drive. Yun nga yung yun yung big difference, yung public transport. Ang ganda nung sa Singapore. Singapore. Tapos dito sa sa Australia and New Zealand, wala eh. Meron din pero hindi siya convenient. comparable dun sa convenience na meron Hindi tayo mo- sa Singapore. Hindi mo eh. Saka pwedeng kulay. i-plan. Pwede siguro
yung yung mapapasok-pasok ka, pwede mong i-work around it. Pero yung mga sa Singapore, pupunta ako sa ganito, pupunta ako ng Orchard. Pwede mong lang i-plan around public transport. Reliable kasi yun. Yung isa pang nagulat tayo nung pagpunta natin dito sa New Zealand. So, nung naghahanap kami ng bahay, wala pa kaming sasakyan. So, nagbabas kami papunta dun sa mga address ng viewing. Ng viewing ng bahay. Tapos sabi ko, itong pangalawang bahay na i-view natin, 1 kilometer away lang. So, hindi na kami magbabas. Lakarin na lang natin. Kasi sa Singapore, madali maglakad eh. Kasi flat. Seven lakad, di ba? Tapos nung nilakad namin, ganun yung daan. Para 60 degrees yung mga Tapos, kalagitnaan ng winter. So, ang kakapal ng damit namin. May Nakaboots pa ako. Yun nga, yun pa yung weather, di ba? May winter. Unlike dun sa Singapore and Pilipinas, talagang ulan or init lang. Oo, pagdating, galing kami sa Singapore, 40 degrees. Tapos pagdating dito, July yun eh. July 7 kami dumating dito eh. July 6, July 7. Kalagitnaan ng Kalagitnaan ng winter. Tapos next day, pagdating namin, next day, nagkatrangkaso si Jules tsaka Eto. Oo. So, kailangan, ako lang yung lumalabas para bumili ng essentials namin, nung rice, nung tubig, nung kasi nasa, pa kami, service apartment, dahil di pa kami nakakahanap ng bahay. So, ako mag-isa may dala akong bigas, tapos tubig, pagkabigat-bigat, tapos umaakit ako uphill, tapos ang bigat-bigat pa nung coat, Yung experience naman namin, nung nasa Waitara pa kami, wala pa kami nun dito sa bahay natin. Wala pa kami sasakyan. Kasi, di ba, Oo. inaantay mo si Maxine para bumili ng sasakyan. Eto, pumunta kami ng Australia. Ay, ikaw, October, ako November. Hindi, di kailangan ba? pa pumasa sa driving test Oo. bago ko bibili yung Oh, sasakyan. yun nga pala. Tapos, namamalengke kami sa Woolies. Tapos at that time, pwede mo pang ilabas yung, yung, Trolley. grabe, nai-injury yung Yung balakang may pababa. Wala yung Kailangan dalawa yung nagko-control sa Sabi ko, ano ba naman to? Ang payat tuloy natin nun. Tapos ganun ka lang eh. Ba't kami, binawi namin sa kain lahat ng lakad namin. okay. Okay. Okay, so, Ano naman sa siguro napag-usapan na natin yung language no? Wala naman masyadong pinagkaiba nung nag-Singapore tapos nag-transition kayo sa New Zealand. hindi, pero yung, in general, yung, Culturally siguro yung iba. pag-alis natin ng Pilipinas. Ngayon, yung mga, si Jules at saka si Maxine, I don't think, parang Alam mo- na-retain natin 100% alam mo kung ano yung Filipino, malaking, 100% malaking Filipino culture. difference na napansin ko is yung napaka-friendly rin dito yung alam mo yun, yung bibili ka sa supermarket, i-greet ka, tapos mag-small chat pa. Sa Singapore, hindi mangyayari yun. Oo, tsaka dito, thank you, driver, ganyan sa bus. Oo. Oo. Thank you, driver. Super friendly. Ano ba yung sa Singapore dati? Yung parang What you want? what you want? What you want? Puyaw. Mayo, lagi lang Mayo. Mayo. Wala. Pero yung isa sa siguro, namin, talagang very particular sila sa work-life balance. So yung, kasi dun sa Singapore, halos 24 hours Work balance kami dun eh. Work. halos 24 by 7. Kasi, laging on call ka eh. Kasi yung company namin parang meron sa US, meron sa Europe, tapos Asia pa. Asia. So yung, since tayo sa Asia, tuwing naabutan kami ng Europe, naabutan kami ng US, minsan di na kami makaalis. Yung Kaya parang yun yung, kaya follow the halos, sun, pero yung sun nila. kaya halos ang raga namin mag-start late kami matapos. So parang buong araw mo nagre-revolve around work. Ganyan, no? Pero dito. Pagpunta namin ng New Zealand, yung sa first day namin, so pinapasok kami ng 9. 8:30 dapat eh. Sabi, pasok kayo ng 9, ganyan. Punta kami ng 9. So, iniisip namin para mabuo namin 9 8 to hours. 5. Alis kami ng 5:30 kasi 8:30 to 5 dapat eh. So, hindi pa kami tumatayo, alas 5 na. Sabi sa amin ng admin, alas 5 na umuwi na kayo at magsasara na ako ng office.
Pinapalis na kami nung office admin kasi hindi siya makapagsara ng office. So parang kami, anong gagawin namin dun sa 30 minutes? Kasi late kami pinapasok so kailangan na mabahay. Hindi, okay na yan. Pinalis kami. Tapos alas 5, maliwanag, winter sa medyo madilim. Pero alas 5, hindi namin alam ang gagawin namin sa oras namin. Kasi yung sa Singapore, 9 to 6 yung pasok natin. Tapos makakaalis ka ng office, 7, 8. Ganyan, so work ka pa sa bahay. Dito pinapauwi kami ng 5, tapos sarado yung mall hanggang magsasara na ng 6 Magsasara o'clock. na. Yung mall, yung isa pa ang difference yan. Yung mall dito, Oo. nung dumating ako dito, parang weekend yata, sarado pa yung mga malls. Yung sa mga, sarado din sa ibang weekends. Tapos, samantalang sa Singapore, alas 11 na, bukas pa yung mall eh. Hanggang alas 12 nga Alas 9 yung mga shops, pero alas 11 bukas pa yung mall. As Tapos, in, makakapiyak meron ka pang pa mga sa, kakainan ka pa dun eh. Sa Hawker hawker center. center. Kahit na Yung mga hawker, alauna. 24/7 yata. Siguro ayun yun pa yung namimiss ko dun sa Singapore yung food. Tsaka yung yung very lively nga yung kahit gabi. Oo. Dito, lalo na dito sa Auckland nung kadarating namin, nag-view kami ng bahay ng late na after work. Tapos parang 7 o'clock, naghihintay kami sa bus stop. Wala nang Sarado na bus. lahat, patay na film. Hindi tumataan na bus. Sa dilim. Tapos nag-taxi kami $30 para lang Para makauwi. ilang kilometro. Ilang kilometro kasi ang dilim. Kaya yun. Pero at least ngayon medyo improving na sila. Pag Thursday at Friday hanggang 9. Tapos weekend open naman. Pero dati talaga 6 o'clock sarado lahat. Parang gagawin natin. No? Talagang Tutulog na ba? Hindi mo alam yung gagawin dun sa free time mo. So, nag-aral siyang mag-bake. Lahat na nung kaya niyang i-bake, binake niya. Nag-aral ng mag-bake, nagtinda na lang. Daming free time. Ako naman nung siguro nung dumating kami dito, alala nung ako, medyo hindi pa ganun ka clear yung ID system dito. Alam mo yan yung nag-a-apply ka ng bahay, hahanapin ka ng 100, ewan ko kung 100 ganun sa points. Liceo, 100 point system, yung is. So, may Pero mga- para mag-apply ka ng ID, kailangan din ng 100 point system. Sa to, parang Catch 22. Catch 22 eh. So, wala rin masyadong nakapag-guide sa akin nung time na yon kung paano i-navigate yung ang dami parang 2 steps forward, 1 step back ang ginawa ko nun eh. Tsaka Yung wala pala- wala pang internet no, nagla-library Oo, ka walang pa. internet, so mayroon mag-search, wala kang Google eh. Oo. Masyado. Ang tawag dito, yung pagka meron palang na pwede kang, kahit wala kang license, ang una-una mo palang pwedeng gawin is pumunta ka dun sa RTA dito, yung parang nag-apply ka ng license. Pwede kang humingi ng ID. Doon ka pala dapat mag-start. So, pag pupunta kayo sa Australia, kumuha kagad kayo ng ID. Tapos from there, mag-open ka ng account. Dapat magsulat tayo ng libro na may Oo. Ay, guys. Hintayin mo yung Medicare ID mo. So, another ID na naman yun. Tapos, makakapag-open ka na ng account. So, pwede kang humingi ng another identification from there mula doon sa card ng Wala, Sa amin- parang talagang inaano ko yung sarili ko. Paano ba ito? Parang, Sa amin kasi nung nag-move kami dito, parang Nandito si Donnie. nandito si Donnie. Okay. Dad, ni Julia. Ang gulo na. yung daddy ni Julia, nandito naman siya. So, friends Ano nga ba naman yun? Si kami. Don? Cheers muna tayo. Nakapainom. Ayun, andito naman siya. So, kahit papano, pag may mga tanong kami, may takbuhan kami na, oy, ano bang gagawin? Pati yung pagbukas ng demister, inaabana pa namin siya gabing-gabi na parang, kahit may mga maliit-liit na mga tanong, na meron naman kaming natatakbuhan kahit papano. Pero, nung nag-move kami dito, siya lang yung kilala namin. As in, wala na kaming ibang kilala. Meron din naman Wala mga kaming choice. friends dito. Yun nga lang, hindi rin clear yung
Hindi rin, kumbaga iba-iba yung Kasi halos experience nila. sabay-sabay kaming pumunta rin eh. So, Sa parang nangangapa lahat. nakakapaan Oo, lahat eh. pare-pareho na. Nagkakapaan Na lahat. kasi nauna siya sa amin ng 1 year. 1 year. So, So, kahit papano, medyo alam niya na yung kalakaran dito. Kaya, Ang medyo, isa pang okay. sanang natutunan ko, sana tinapos ko tong libro na to, is yung about kung paano yung mag-invest, paano pumasok sa unang-unang yung understanding ng equity, kung paano nag-work yung mga ganun. Eh, kaso naman wala naman tayong pera nun, kahit naiintindihan mo siya. Hindi, at least alam ko. Hindi ka na. pag nagkapera, alam mo na yung At gagawin. least alam ko, Pero di ba? yun naman yung medyo naging lucky kami to have met yung friends namin ngayon na medyo pabibo rin sa mga ganyang investment. Oo, yun nga. Bumili na sila, nauna na sila. So, nung time na namin, alam na nila. Alam na So, meron nila. kaming Oo. natatanungan. So, hindi kami masyado nahirapan. Though, si Aster lahat gumagawa ng research and everything. Ako lang taga yes or no. Pero, meron kaming, Di ba mahirap input din ng mag-research friends. nung time na yun eh. Swerte Yung available din eh. lang din na yung, kasi yung company na nagre-recruit sa amin, halos masaya sila sa mga Pinoy. Mm. So, nung pag-join namin, pag may Marami mga, kaming na-meet maraming na bagong friends. Oo, tapos, yung sa company, ay sa client na kung saan kami inassign, marami ding Pinoy. So, sila yung mas nag-share din, nagla-lunch. Para, ganito yung gagawin nyo, mga pag na bumili kayo ng bahay, ganito nyo i-structure yung loan nyo, mga ganon. Kasi yung equity niyo, pwede niyo maganda gamitin pambili yun. ng Maganda bagong yung bahay ganun. for rental. Maganda. Atin, meron tayong ganun, pero hindi fully na-explain, ano? Oo. Parang tayo talaga yung nag-explore Hindi. on our own. Pwede mong tanongin yun sa banks. Pero minsan, mahirap intindihin yung mahirap intindihin minsan yung pagkagaling sa financial advisor. Kasi hindi masyadong resonate. Mas maganda kung someone na parang dinidiscuss sa'yo Na yung may layman. experience na sila. Kasi- Kasi yung sa amin, from friends na info, so baon namin, nung nakausap na namin yung financial advisor, medyo may idea na Oo. kahit papano. Kasi hindi kami komportable na yung sinasabi na wag kayong magkaroon ng savings account. Oo. Ilagay niyo Oo, lahat sa sa, loob. Mag-open oo, kayo sa ng offsuit. ganito sila. Oh, tapos hindi namin parang kasi sa atin parang hindi Dapat kailangan may may mga savings savings ka, oo. Kailangan may savings account. So kailangan nilang i-explain na Yun nga parang yung kasi- concept ng investing into something. Yun yung dapat natutunan natin nung ano naman sa para sa hindi ko sinabi. Yes. Napigilan ko yung sarili ko. Yung may mga nagbabalak mag-migrate. Mag-abroad, mga kabataan. Ano na yung tingin mo ngayon, mga advice ano na sa tingin? Yeah. meron dito echo. Work with me. Nakakailan ka naman. Isa pa. Parang kulang. Matching sa Wala na ako. Ay, wala na. Asan na yung bote? Ano yung mabibigay nyo advice dun sa mga nagbabalak kunyari, mga friends natin na nasa Pilipinas Mas pa. bata. Oo, mga mas bata sa atin. Kasi yung friends natin Oo matanda. nga eh. Medyo, hindi, pwede pa rin. Pwede pa rin eh. Sorry. Sa Yun mga nga friends lang, namin, medyo sorry. Mahirap na. Mahirap na din sa skilled migration. Mahirap na sa skilled migration. Merong way yung mga investor na migration. Pero kailangan may pera ka. Kasi malaki. So Oo, ito, so ano ay yung kailangan ma-advise? natin ng disclaimer kasi bawal tayong magbigay ng immigration advice. Saka hindi rin tayo financial, Hindi Tayo tayo license. financial advisor. Ito kinukwenta lang yung experience. Based sa Share experience. lang namin yung experience. So ano sa tingin niyo yung ano yung may advice niyo kung halimbawa may magtatanong sa inyo na pupunta sila overseas for a new life, for a better life? Like ano yung mga key learnings na natutunan niyo na pwede niyong i-share sa kanila? Siguro. Kailangan talaga mentally ready.
na aalis ka. Lalo na kasi hindi kunwari ikaw yung unang pupunta, hindi kasi pwede kayo as a family. Masyadong risky pag as a family pupunta kayo tapos wala kang work, maghahanap ka Yun eh. pala. So, ang laki agad ng ginagastos nyo. May risk ka agad. Palabas. Oo. So, yung ang siguro, pwedeng isa muna, pero kailangan mentally ready ka na ma-homesick ka. May mamimiss mo yung pamilya mo. Pero ang maganda kasi ngayon dito, meron tayong mga technology. So, yung Ngayon, kahit papano, ano mo yun, mababawasan kahit papano yung homesickness, kasi lagi ganyan. So, ang ano mo na, yung pagkain, namimiss ko yung pagkain. Pero marami ng mga Pilipino sa kahit saan. No. So, ang dami mong source ng Lalo So, na sa like, kunyari, kung nag-stay ka din sa mga main cities, like kami dito, malapit Oo. kami sa Sydney, kayo malapit sa Auckland, ang daming Filipino, sa inyo, ang daming Filipino Oo, food din. Filipino shop. Resto- Lalo ngayon, dumadami na. Kaya tas mag-join ng Ay, mga groups. magkaka-Jollibee na nga dito eh. Eh, mas malapit yun dyan. Oo nga, mas mabilis dyan. Dito wala pang mayaman na mga kakabili. Ano pa eh? Gold ribbon pa rin kami. Siguro isa pa, start young. Pero kung talagang desidido sila na mag-migrate, gain experience, yung proper experience, kung ano talaga yung tina-target mo na career na kukunin mo dito, yun yung gawin mong experience muna sa Pinas or kung saan man sila manggagaling. Tapos mag-research din kung ano yung mga on-demand na jobs, Oo. skills, ano tawag ba? Yung sa mga skilled, Ano yung, list basta yung mga may mga list ng skilled na kailangan. Oo, kasi di ba nung Fill- nag-Singapore kayo, sumunod kami sa Singapore, tas iniwan nyo kami Singapore, nag-Australia kayo. So, nagbala Character kami building yun. Australia. Character building. Then, nagbala kaming mag-Australia. Nagbala nun. kaming Kaya na mag-Australia. yung Kaso, testing, wala yung na QA. sa skilled list ng Australia. Australia. Tapos, luckily, Yung- sinabihan kami ni Donnie na, uy, merong agent dyan sa Singapore, baka gusto nyo mag-try mag-exam. Parang si Yongko sa inyo sa Pilipinas. Parang company namin magkakaroon ng recruitment drive daw sa may Singapore. recruitment drive. So, when- try nyo lang mag-exam pag pumasa, ganyan. Noong una, ayaw ko kasi, wag na, next time na lang. Tapos nag-recruitment drive ulit. Tapos sabi ko, sige na nga, try natin kaming dalawa. Sabi ko, para kung sino man ang pumasa sa ating dalawa, pwede nating kunin yung isa as partner. may higher chance of winning. Oo. Awa naman ng Diyos, pumasa kaming dalawa. So, nakapag-migrate kami. Kasama na si Jules. Nag-move kami from Singapore to New Zealand. Ayun nga. So, tas yun nga, kaya start young, going back to dun sa first point ko, start young kasi, lalo kung gusto mo yung skilled migrant na option, para mas marami ka pang points. Kasi as you age, Oo. bumababa yung points na na-acquire. Kasi may point system eh. Points based sa skills, points sa English, points Ayun, tas IELTS. experience. Oo, tas yung IELTS pa. Oo. Tas, Tapos yung isa rin na natutunan namin nung nag-a-apply kami rito, so yung points makiklaim mo po yung degree mo related dun sa mo. So halimbawa Oo. kami, iba yung degree namin sa profession namin ngayon. kasi genetic engineering graduate kami, pero sa IT kami napadpad na career. Oo, So, hindi namin na-claim yung points na yun. po sa akin na-claim ko yun, kaso, Ano? Lower yung point. hindi, tawag dito. Oh, parang para ako may thesis. Oo, para kang Ayun may- nga, haba-haba nung essay nung ginawa mo Oo, eh. Tapos parang sabi ko, gap, ano ba yan? ano? Hindi ko kayang gawin yan. assessment. Yeah, in-explain ko yung na kung bakit. Connection nung kailangan. bakit ng naging first dev year. from Oo. electrical engineering. Oo. So, Hindi ko ano alam naman masasabi mo sa'yo? Ano naman yung magiging advice mo? para So, sa looking mga back, kung on, looking back. Ako kasi wala akong regrets. So kahit wala kang pera, kahit basta mayroong opportunity, grab it. Kasi ang opportunity doesn't come twice. Like yung opportunity, paminsan-minsan lang yan. So kapag may opportunity, grab mo agad. Kasi mas i-regret mo yung hindi mo i-grab yung opportunity kaysa yung sa Nag-try ka. nag-try ka tas nag-fail ka.
Yung So- biggest regret nga daw is yung hindi ka nag-try. So yun yung aking advice for. What about you? For Ako as a naman, closing okay. remark. Okay. Okay. Hindi yung ano, hindi pa tayo Hindi pa ba? magko-close. Gusto niyo na uminom. Tinitake over yung hosting. Nag-e-echo kanina, tapos Oo nga ngayon eh. nagtitake over na. Si Jackson yata. Hindi, ang may advice ko lang din sa mga bagong nagbabalak na pumunta. Siyempre, una, mas maganda kung prepared ka, like financially prepared, mas maganda pa rin. Tayo noon, we're pushed to to take the opportunity kasi may opportunity. Pero mas maganda pa rin, mas madali kung meron kang money. pera na i-start up dito or kahit sa New Zealand or Australia. So yun yung isang maganda. Tapos mag-create ka ng community na nandun na, like katulad ng mga experience natin, kasi nabibigyan ka ng heads up nung kung anong kailangan mo i-prepare. Kasi maraming unexpected like kung kunyari yung trabaho, akala mo madaling makakuha ang trabaho, pagdating mo, ako noon, nung experience ko, Sa Australia. kala ko may trabaho ko, pagdating ko doon, Nag-celebrate na kami ka pa. lahat. Ay, Pagdating ko doon, na-cancel yung contract. So ngayon, wala akong work. trabaho. Luckily, nakahanap ka agad ako in 2 weeks. Pero, mas mababa siya. Parang ang sweldo ko noon is parang starting, parang grad lang eh. Samantalang ang dami ko ng experience noon. Pero, syempre, Kasi hindi mo pwedeng i-turn down kasi kailangan kailangan. lang magka-work eh. kailangan. Siguro yan din yung kasi ang daming nagte-take advantage dun sa mga naghahanap Oo. ng work. Yung mga recruiter na nang-i-scam lang. Parang once na hiningan ka ng pera para lang mag-apply, turn down mo agad Oo. yan. Kasi maraming nabibiktima sa ganyan eh. Lalo ngayon, kasi maraming gustong siya kumakain. Sabi ko sa'yo, mahirap mag-podcast na kumakain. Bigla. Hindi, lalo ngayon kasi 'di ba ang hirap, ang gulo-gulo na sa Pilipinas. Oo. So yung mga tao parang, gusto ko nang umalis ng Pilipinas, gusto kong mag-abroad. Tapos yun ang ginagamit ng mga scammers na way para, na reason para makakuha ng mga mas-scam nila. Lalo yung mga no fees ng pag-move sa sa New Zealand as farmer. Maraming mga ganyan sa Yung Facebook. kunyari, sinabi mo nga yung mga scammers, marami ng tools, unlike nung nag-start tayo, wala masyado, para i-research yung kung paano mag-start. So, mas madaling, tingin ko, mas madaling malaman mo. Yung nga lang, ang problema sa sobrang knowledge, minsan napaparalyze kang gawin yung Hindi mo alam kung saan ka magsimula kasi ang dami. Overwhelmed ka na sa info eh. Oo nga. So, go for it pa rin. Parang meron kang goal in mind. Pero maging cautious ka dun sa i-research mo para yung pagdating mo sa like English, number 1. Kung hindi ka sanay mag-English, practicein mo na yung sarili mo. Kasi yung magiging day-to-day, mo Kasi yan. matatawa ka. Language yun. Otherwise, matatawa ka sa sarili mo dahil first time mong narinig yung sarili mo na nagsasalita ng English in every day. So, sa Pilipinas, hindi nangyayari yun unless nagpe-present ka to someone na na kailangan mo So, lastly siguro yung yung about dun sa family. So, kailangan mo rin i-plan. Katulad nga sinabi mo, Master, na hindi pwedeng sabay-sabay kagad. Kasi financially, minsan mahirap yung ganoon. Kasi kagaya sa inyo, di ba nauna ka? Oo. Nauna ka dyan sa Australia bago si Ate Joy tsaka si Maxine. Tapos Wala si akong Ate set up. Joy- May bahay muna, tapos may sasakyan. Kasi otherwise, lahat kayo, instead na ikaw na yung naglalakad na may tulak. Tatlo kayo. Dalawa kayo. Ano ba, maglalakad at tatlo na kayo. magtutulak. Mahirap. So, yun lang siguro yung may advice ko. Siyempre, i-research nyo rin yung mga tungkol sa mga kung paano ka mag-invest, paano mag-start pumili ng bahay, paano ka mag-save. Uy, may Tsaka purpose. yung mga sa expenses din. Kasi Oo. iba yung halimbawa sa Pinas, mas common yung monthly, nagbabayad ka ng rent.
pag lumipat ka na ba sa New Zealand or Australia, nagiging weekly, fortnightly, depende. Oo. So yung pati yung minsan yung sweldo mo nagiging monthly din. So parang kailangan talaga maano ka dun sa pagbabudget kung Budget. paano. Okay. Eh, Okay, sa ating closing. So, ano yung closing natin? So, ano- Closing niya? Oh, Closing sa ka ba? ating Wow! Ano, ang saya-saya. Anong masasabi niyo naman Sana po? sandali lang. Oh, okay. Teka, yung host number 2. Yung sabi, kinuha, nabasira yung wine. nagpapaka-host ng isang team eh. Feeling si Grace Aquino eh. Parang maganda to na lagi tayong may guests. Ayos ba pag may kausap? Oo. O, sige, ikaw mag-closing na. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. yung sa closing siguro, ano yung masasabi niyo, yung final word? Ano yung masasabi niyo na siguro greatest learning niyo at yung greatest advice dun sa mga gustong maging migrant? Hindi lang migrant, yung talagang gustong ilipat yung kanilang buhay Life sa overseas. Siguro, Jackson. ano na, What? siguro muna, mag-focus sa isang goal muna. Huwag yung masyadong marami kasi lalo na pag halimbawa, ang goal ko kunwari makapag-work abroad. Ganyan. Kasi syempre yung ultimately para makatulong ka sa family, mga ganun-ganon. Pero kunwari, isa muna, maka-work ka abroad muna. Ganyan. So, paisa-isa lang. Pag nakuha ka ng work, move ka dun sa next goal. Parang meron kang Kasi- to-do list. Oo. Kasi ang nangyayari, pag nandun ka na, parang meron kang end na eto yung gusto mo mangyari, pero meron ka mga mini goals in between. Kasi ang nangyayari minsan, pumunta ako rito, tapos ang dami ko naiisip, tapos wala akong na gagawa doon sa goal ko, wala akong na-cross out. Parang lalo kang malulungkot, tapos wala kang family, tapos nauubos na yung pera mo, walang nangyayari. So parang wala ka namang support, tapos yung ang Wala pang emotion direction. pa. Oo, masyado nang naghahalo-halo. Pamawalan ka ng parang lakas ng loob so parang kailangan meron ka ng mga goal, tas minsan kailangan dasal talaga eh. Oo, dasal. Yung dasal. madaming Kasi minsan yun yung nakakatawid sa amin eh. Pagka Oo. wala na talaga dasal. Wala na. Kahit na anong mangyari, Faith. parang kahit, Yung goal, tapos goal setting, tapos faith. Oo, kasi yun lang parang makakatawid sa amin eh. Sana ganito ganyan. Tapos may mabiglang may darating na friend na nagbibigay ng tulong. Tapos parang alam mo yun, may mga blessings sa'yo na dumarating. So kailangan ma-appreciate din natin yun na yung mga ganong mga nangyayari. Ikaw, ano nung masasabi mo? Ano? Sa akin naman, Parang Isa talaga, tayo, parang isa nag-iisip tayo. talaga si Grapes eh. ngayon, work out pa rin namin within ourselves yung mag-invest and mag-save. Kasi yung thinking ng mga yung mga tao na kapag abroad ka, oy, ang yaman na niyan. Hindi nila alam kung gaano karami ang bills na binabayaran mo, yung tax na binabayaran mo. Kagaya dito sa New Zealand, halos 1/3. kalahati. Uy, maganda nga yung capital gains tax. Ano yun eh. Dito sa Australia, naku. Binago nila. Binago. Baguhin Mas recently. maganda sa mag-invest sa Pero, New Zealand. pero yun nga, kasi pag hindi alam nung iba, lalo na limba, mga family natin sa Pilipinas, ang nakikita lang nila, dollars yung kinikita mo. Pero yung dollars din yung expenses natin, hindi Shout naman out to peso. family. Tapos may sasakyan. Uy, may sasakyan yan. Tapos, bili ng bahay. Hindi nila alam, yung bahay na binili natin, pinagbabayaran natin for the next 30 years. No, yun eh. No. sa- Mortgage. No, investment. Nag-i-invest tayo para sa future natin. Pero, apart from that, so may investment ka na o nakabili ka ng bahay mo, binabayaran mo. Try to save as much as you can dun sa natitira mo na money. Kasi, ngayon aminin na, medyo struggle pa rin dun sa part na
pinagkakasya mo na lang na minsan wala ka nang masave. Kasi kagaya ng halimbawa may mangyayari, kagaya Learnings ng na. COVID. Diba? Maraming mga business na nagsara, maraming mga diba? Marami rin nawalan ng work, ganyan. Tapos, naswertehan lang tayo kasi IT, pwede tayo Oo. mag-work from home. Yung mga pero parang, na nagbubukas na yung border, yung dati kasi parang kung sino yung may iwan doon, malaki yung negotiating power mo eh. Na, sa next contract ko, gusto ko ganito. Or, hindi man kayo kasi wala masyadong taong makapasok. Pero nung nagbukas na, ang dami na ulit tao, tapos bumagsak yung economy, saan ka ngayon kukuha nung difference, di ba? So so tumataas yung mga expenses mo, yung income mo, same pa rin. So kailangan mong So, pagkasyahin. kailangan mo maging financially wise, I guess, bago ka kailangan mong magkaroon ng awareness din around that. Hindi porke nasa abroad ka, kikita ka ng dollars, isipin mo na meron din mga cost. Yung cost, malaki rin eh. Yung mga bills, yan, malaki rin yan eh. Kahit yung sabi mo, pang-araw-araw mo na bills lang, nag-a-add up din eh. Oo. Ano naman masasabi mo, Joy? Ako? Joy talaga. Co-host. Oo, Ano mo sasabi mo, sabi ni co-host? Bilang, naging co-host eh. Kasi nga, pag-usapan natin yung hosting dito. Bakit kasi introduction lang ako? Ikaw nga yung ikaw nga isa ka sa mga guest. Ikaw magbibigay ng biglang take over mo naman yung hosting duties. Okay. So, Okay. Final words mo. sa akin kasi, like, yung as I mentioned, yung a while ago, na dapat go for your guts. Pero, kapag you're there, don't expect na yung life is always rosy. Like, laging may up and down. Parang gulong, di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa taas ka. Pakanta na. Minsan nasa ilalim ka. So, ang ang advice ko is keep your family with you kasi yun yung magiging, yung backup support mo every Anchor. time. Oo, every Ang time. anchor mo. Ako naman ang siguro final words ko sa tama yung mga pinagsasabi nyo is mga pinagsasabi nyo walang kwenta. Wala ko na maiisip na yun. Goal setting, yung financial awareness, yung faith, family, Guts. yung follow your guts, Sinabi ko. follow your guts. Sa akin naman, siguro yung kung nagpe-prepare kayong magpunta ng abroad or talagang na yung mind nyo, nakaset na doon, i-prepare nyo rin yung sarili nyo. I mean, career-wise, ngayon marami na kayong pwedeng i-access na technology, resources. Career-wise, i-ready nyo rin yung sarili nyo bago kayo pumunta sa abroad. Kung maaari, sa Pilipinas pa lang mag-save na kayo ng money. Kasi kakailanganin nyo rin yun. Tapos i-create, i-practice nyo yung yung saving, investment. Kailangan sa Pilipinas pa lang alam mo na yun. Para pagdating mo ng ibang bansa, ready ka na sa bagong Equipped ka na, oo. Lastly, kailangan mong practicing mag-English paminsan. Yun talaga. Yan talaga yung Unless number gusto one. mo maging weird sa isa't isa, kayo mag-asawa, suddenly one day, kailangan nyo pala mag-Inglesan sa harap ng ibang tao na hindi nyo ginagawa. Yun yung masasabi ko. Sa isa pala, ano pa ba yung benefit ang makukuha mo? Di ba pag nasa abroad ka, pwede kang kumuha ng gato. Dog. Malaking dog. Very sweet. Naklingi. Oh. Wow, Yes. napaka-interesting ng Napaka-interesting ating ng ating- Yes. ng discussion. Enjoyed it so much. I really Sana enjoyed invite it niyo as ulit kami well. next time. I-invite namin kayo. Next time, mag-iisip kami ng topic na pwede natin pag-usapan. I think yung fitness is a good topic na Oo, pwede yan. natin Tingin i-discuss. ko, I mean, marami not kang just- may impart at masishare doon. hindi lang yung Ange. tungkol sa fitness. Siguro yung struggles nung being fit, tas ano yung mga natutunan natin. Na, Struggles ko?
I mean, I'm aware. Yung iba-ibang Sabi lang diet sa, na ano, pinagdaanan natin. Oo, yung Yung iba't ibang South Beach diet. diet na lagi lang tayo na sa unang 2 linggo. Yan yung next Face natin wash. pag-usapan. Saka yung Siguro ano, next week siguro. Oo. Skyflakes and calamansi juice. Yung preview. Ano, Yan. bitaw mo. Sa next episode. Next episode yan gawin natin. Okay. Okay. Ito na. Ano, Our okay. Change and Aster, we really enjoyed your company. Sana Salamat. viewers na enjoy nyo rin as much as we do. Thank you. Bye-bye. Salamat sa dalawang viewers. Gloria. Julia. Bye. Julia. Tatay na, naga!